Isang araw bago magsimula ang dut-dutan, binisita namin si Ricky Santa Ana sa isa niyang Skinworks tattoo shop sa Cartimar. Ikinuwento niya at ni Alfred Guevara kung bakit nila binuo at kung paano lumaki ang dut-dutan. 1990, nag-start ang center ng tattooing sa buong Pilipinas. Sila yung doon mga nagpapato ng mga Marines, mga Navies. So, gumawa ka mong improvise. Pag may inuman, tatatuan ko lang sila hanggang Kami ang nag-host ng simula ng programa noong Biyernes, ika-28 ng Setyembre sa World Trade Center. Mabahan ka, tapos sipin-sipin sa gasto. Daang-daan ang sumali sa tattoo competition. Ipinakita nito ang mga dumating ng maaga sa dut-dutan noong hapon na yun. Habang kinakausap ni Reggie yung mga modelo, kinukunan ko naman itong video recording. Nagpalagay si Reggie ng isang brasong laking tattoo na gawa sa henna mula kay Oben Miralles upang mapakita niya ang isa pang uri ng tattoo. 2 oras lamang ang tinagal ng paghenna at pwedeng manitili ito sa kutis ng 3 linggo. Alam ko yan, may staff, di ba? Sino yung artist ko? Diba? Dito in-interview namin ni Reggie ang mga modelo ng mga tattoo artists sa iba't ibang kategorya na galing rin sa iba't ibang bansa. Mga tattoo artists mula sa Pilipinas, Taiwan, Singapore, Indonesia at iba pang bansa ang sumali sa kompetisyong ginaganap taon-taon. Lalong lumaki ang dut-dutan ngayong taon. Mula sa 90 booths, naging 130 tattoo booths ang nakita, bumagay sa naghahanap ng tattoo. Pati ang mga artista ay dumayo upang magpatattoo. But you have like other tattoos already, right? Yeah, my back, my Mike. Nice. My entire right leg by Pablo is doing this one. Nice. My left leg too. What is it? Is it like a tribal design? Yeah, definitely. We appreciate the love for the art form that people have out here. We also appreciate the love for the hip-hop culture that's also on here. And, you know, the lowriders and the bikes and everything. It's a really cool thing. And, you know, Anti, Bobo, and myself, you know, we're very glad to be out here and be able to experience it for our first time. We heard a lot, you know, about the Philippines through from Apple the App, you know what I mean, our homeboy from LA. And, you know, he wasn't lying. It's a really cool country. It's a lot of great food and a lot of pretty chicks, you know. Na yung tattoo ngayon, dumating na tayo sa dut-dutan para pakita natin sa mga tao na i-guide natin sila na hindi porke rebelde ka o galit ka lang magpapatattoo. Kailangan maunawaan nila na may mas malalim pang meaning ang pagtatattoo. Kasi pagka nagpatattoo ka, kailangan pag-isipan mo, isang pagkakamali, pwede mo pagsisihan habang buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ako po si Rowana Ruiz. at ako naman po si Reggie Hamir.